Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nang kusang matangkilik, tungkuling mabanal. Sarili maialay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, hinihiling na tayo ay hinihingi sa atin ang ating kahandaang magbigay para sa pangangailangan ng ating kapwa. Kaya naman sa mga pagkakataon na tayo ay naging maramot, halina't magsisi sa mga nagawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling. At upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itutugon. Spiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Tayo pong lahat. Spiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito ay utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Spiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning ibinigay ng Panginoon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito ay wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Spiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Spiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Nawa itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw ang kublihan, kung dulot ay kaligtasan. Spiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magstitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan sa amin at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kanan, "Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y papasaapoy na hindi mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isa po sa mga dahilan kung bakit minsan ay hindi natin natutugunan yung pangangailangan ng mga dukha ay yung mentality na kapag ho kasi tinulungan baka ho maging tamad. Narinig nyo na ba yung ganong katwiran? Baka po pag tinulungan maging tamad. O kaya naman, naku Father, niloloko lang tayo niyan, pangsusugal lang yan. Pero ang tanong ko sa iyo ay, paano kung hindi? Paano kung totoo? Paano kung ikaw na lang ang huling pwede niyang lapitan nung pagkakataong iyon para makatulong ka, para matulungan siya? Pero ito yung mas mabigat na tanong Paano kung si Jesus yun sa katauhan ng ibang tao? Minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma ay panahon para ituon ang ating paningin mula sa sarili patungo sa Diyos. At sinasabi sa atin ng sulat ni San Juan, "How can we love God that we do not see? If we do not love how can we love the God we cannot see if we cannot love the people that we see?" Paano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin yung mga taong
nakikita ng ating mga mata. Maraming pamamaraan para mahalin sila at narinig natin yan sa Ebanghelyo ngayon. Yung dalawin mo yung mga may sakit at nasa bilangguan, damitan yung mga nakahubad, bigyan ng matutuluyan ang mga walang matuluyan, pakainin ng nagugutom, painumin ang mga nauuhaw. Ang tawag po dito ay corporal works of mercy. Pakiulit nga po. Ito po ay mga kawang gawa ng awa. Pero para sa akin, redundant yun eh. Pwedeng kawang gawa na lang, no? Kaya kawang gawa ay para sa akin, gawa para sa mga kaawa-awa. Kaya kawang gawa, no? Ito ay bunga ng ating habag sa kapwa. Pero hindi pa yun eh. Yung habag sa kapwa, hindi pa yun yung pinaka magandang motibasyon. Kasi parang kapag ka nakahabag ka sa kapwa mo, para bang ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo eh. Hindi. Para sa akin, ang pagtulong sa kapwa dapat ay malasakit. Sabihin nyo nga malasakit. Anong ibig sabihin ng malasakit? Malay sakit. Alam mo yung sakit ng pinagdadaanan ng kapwa mo, kaya ka tutulong sa kanya. And there are many ways na hindi ka maloloko o hindi mo iisipin magiging tamad lang yung tao na tinutulungan mo. Halimbawa, may kilala akong mga tao na every time that they go out, sa loob ng bag nila, palaging may pagkain. Sabi ko, parang hindi ka naman mahilig magmerienda, ba't lagi kang may dalang pagkain? Sabi niya, paano kung may masalubong ako nagugutom? Paano kung may humingi ng limos sa akin? Hindi kasi ako, Father, nagbibigay ng pera. Pagkain ang ibinibigay ko. Meron akong kilala, ang dala niya mga voucher sa isang grocery. No? Yung tao, pagka binigay niya yung voucher, yun ang kanyang pinanlilimos, siguradong ipamimili niya ng kailangan doon sa grocery. May kilala din ako, no, kamag-anak namin mismo, na lagi yon 3 beses sa isang taon, namimigay din siya ng mga voucher, may kinakausap siyang bigasan sa malapit sa amin. Yung mga kapitbahay namin, lalo na yung mga may hirap, binibigyan niya ng voucher na yon at i-claim nila yung bigas mula doon sa tindahan. There are many creative ways to help. Amen? Yung katwiran natin kasi, baka patigasin yung puso natin para hindi na tayo tumulong sa iba. Pero marami naman palang paraan para makapagparamdam tayo ng pagkalinga at pagtulong sa ating kapwa. Amen? Kasi ang nasa isip natin, paano kung si Jesus pala yun? At bandang huli ng buhay natin, singilin tayo, wala tayong ginawa. Niisip natin, paano nga ba hindi magiging tamad yung mga taong tinutulungan natin? Di tingnan natin si San Juan Bosco. Anong ginawa niya? Nakita niya yung mga kabataan, nag-a-addict, sila'y nagre-rebelde sa lipunan. Nagtayo siya ng vocational school. Nagtayo siya ng isang lugar kung saan kinakalinga niya yung mga kabataan, binibigyan ng tinuturuan sila hanggang sa magkatrabaho sila. Huwag na tayong lumayo. Isa sa mga bagong Monsignor, si Monsignor Boyet Concepcion, kilala niyo siya. Siya yung nagtayo ng Emmaus, siya yung nagtayo ng bahay at yaman ni San Martin. Ano ang meron doon? Mga street children na kinalinga niya, pinag-aaral hanggang sa makapagtrabaho. Marami namang paraan para yung katwiran natin na paano kung maging tamad, paano kung niloloko ka, para mawala yung mga agam-agam mo. Kailangan mo lang maging malikhain, kailangan mo lang isiping mabuti, paano ka tutulong. But, no one is excused to help. No one is excused from our duty to be charitable towards others. Walang makatatakas sa ating gampanin, lalo na ngayong Kwaresma, na magkawang gawa sa ating kapwa. Kaya't sa misang ito, naway mabuksan ang ating paningin, hindi lamang sa pangangailangan ng kapwa natin, kundi sa katauhan ni Jesus na kumakatok sa ating kalooban sa tuwing tayo ay nilalapitan ng mga nangangailangan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa dukha at nagugutom. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, nawa ay maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, nawa ay taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, nawa ay maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, nawa ay maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa, ang pagdasal din natin ng patuloy na kagalingan ng ating Santo Papa, at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama, alam namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon. Amen. Amen. Magsiapo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain, upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan.
sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin, upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. iyuko ang inyong ulo para sa pagpapala. Panginoon, idinadalangin namin na tanglawan mo ang isip ng iyong sambayanan sa liwanag ng iyong kalwalhatian upang makita nila kung ano ang nararapat gawin at magkaroon sila ng lakas para gawin ang mabuti sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at patuloy na tahakin ang landas ng pagbabagong buhay. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.